Thank you mga kaibon, maraming salamat po. Welcome back sa YouTube channel natin. Kumusta po kayong lahat mga kaibon? For today's video, sasagot na naman tayo ng katanungan ng mga kaibon natin. Ang una na tanong sa atin ng kaibon natin, ang tanong, bakit daw yung alaga ni Sir laging nagkakamot? Mga kaibon, disclaimer lang, ang isi-share ko dito ay base lamang ito sa kaalaman ko at karanasan ko sa pag-aalaga ng mga ibon. Sa tanong kung bakit laging nagkakamot yung alaga ni Sir, alam nyo mga kaibon, meron mga posibleng dahilan kung bakit nagkakamot ang mga alaga natin. Una, kapag po nagkakamot lang yung alaga natin tapos wala naman tatanggal na balahibo, wala naman nagiging sugat, normal lang po yan, lalo kung talagang minsan parang nagkakamot-kamot lang siya. Pangalawa mga kaibon, kung ang alaga natin doon sa pagkamot niya nagkakaroon na ng sugat, natatanggalan na ng mga balahibo, baka po maraming kuto yan, kaya po ganyan. Ang gagawin po ninyo kapag nagkakaroon na ng sugat, natatanggal na yung balahibo, paliguan nyo po ng washout para matanggal po yung mga kuto. Pangatlo mga kaibon, halimbawa nakita ninyo yung alaga ninyo na palaging kumakamot sa part naman ng ilong. Minsan kumakamot din sa may part ng liig. Ang ibig sabihin kasi kapag palaging nagkakamot dyan sa part ng ilong, tapos minsan dyan sa part ng liig, lalong lalo na po kapag katabi niya yung hen, ang ibig sabihin kasi niyan mga kaibon, gusto na niyang pumatong. Ganyan po ang senyales kapag gustong makipag-mate ng mga alaga natin. Nagkakamot po yan sa part ng ilong and then dyan sa may part ng liig. Kapag kasi sa part ng ilong talagang gusto na niyang pumatong. Sa part naman kasi ng liig, kapag kinakamot talaga niya yan, sumusubo yan. Kapag gustong gusto niyan sumubo sa mga sahen, nagkakamot po talaga yan dyan sa part ng liig. Kapag gustong gusto na niyan pumatong, kinakamot niyan sa part ng ilong. So kapag makikita mo na makikipag-mate or susubo yung alaga natin, mapapansin mo yan, kinakamot niya yung ilong, kinakamot din niya yung part ng liig, lalong lalo na pag susubo. Pero kung walang kapares, baka po kinakailangan paliguan nyo po, baka po kuto yan mga kaibon. Ang mas maganda paliguan nyo ng washout. Pero kung merong kapares, normal po yan, ganyan po talaga kapag gustong makipag-mate or gustong sumubo ng alaga natin. So yan po ang unang tanong sa atin. Pangalawa, ano daw ba ang kalalabasan na inakay ng parisan na Lutino cock at ang kapares green opa split ino? Sa ganitong klase ng parisan, ang iaanak po ng ganito mga kaibon, kapag ang kapares po ng ang parisan po natin Lutino na normal, walang dugong opaline, tapos pinaris natin sa green opa na split ino, ang magiging inakay po nito Lutino na hen sa visual, tapos kapag nagkak Lutino split opa. Sa mga non-visual naman, normal hen split ino, kapag nagkak po split opa, split ino. Hindi po ito mag-aanak ng visual Lutino opa dahil po lagi kong pinapaliwanag na yan na kung gusto ninyo makapagpalabas ng visual sa ganitong parisan, dapat palaging merong kargang opaline ang kak. So dapat merong dugong opa yung Lutino kahit man lang split para makapagpalabas ng visual. So yun po ang magiging ID ng inakay ng parisan na ganito. Kapag po visual, ulitin ko, Lutino na hen, kapag nag-kak naman, Lutino split opa. Sa non-visual, normal hen, split ino. Kapag nag-kak naman, split opa, split ino. So yan po ang pangalawang tanong sa atin. Pangatlo na tanong sa atin ng kaibon natin, paano daw ba papulahin or hindi rin magiging pula po yan, halos napakadiin na orange. Paano daw ba papulahin yung ulo ng mga opaline? Alam nyo mga kaibon, hindi naman to magiging talagang totally pula. Madiin lang po na orange. Sa pagpapadiin ng mga ulo, pagiging sable sa mga ulo ng opaline,
dapat po gumamit tayo ng materyales or parisan na talagang sable po yung mga ulo. Kapag kasi yung mga opaline natin talagang sable yung mga ulo, kahit isa man lang dyan, makukuha na po, mamamana na po yon ng mga magiging inakay po nila. Kaya po dapat kapag magpapares kayo, halimbawa po yung isa hindi naman diinan yung ulo na opaline, parisan nyo po ng mas madiin para po yung mga magiging anak po niyan talagang meron po yung mga madidiin. Halos minsan nga kapag nagkakaroon niya ng inakay, halos lahat ng inakay niyan talagang madidiin. So sa mga gustong magpa-sable, magpadiin ng orange ng kulay ng ulo ng mga green opaline, gumamit po kayo ng talagang sable na opaline kahit isa. Ipares din ninyo yan sa mga medyo sable lang na opaline din para magkaroon ng anak na talagang madidiin yung ulo. Ganyan lang po yan, ang sekreto po dyan. Kinakailangan dapat sa parisan natin na mga opaline merong sable na isa. Mas maganda kung pareho para talagang lahat ng inakay niyan sable talaga. So yan po ang kinakailangan lang natin, gumamit ng talagang madiin or talagang sable na quality at ipares kahit po sa hindi talaga quality na pagka-orange. Magkakaroon na po yan ng mga inakay na talagang orange po, madiin yung ulo. Doon sa mga kaibon natin na nagtanong, maraming salamat po. Hanggang dito muna tayo. Sana po nasagot ko ng maayos yung katanungan po ninyo. Happy birthday po sa ating lahat. God bless po sa ating lahat mga kaibon.